Bilang kabanatang 23, ang unang mensahe ni Balaam. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Pagawan mo ako rito ng 7 altar at ipaghanda mo ako ng 7 toro at 7 matandang lalaking tupa." Sinunod ni Balak ang sinabi ni Balaam at silang dalawa ang naghandog ng toro at ng lalaking tupa sa bawat altar. Pagkatapos sinabi ni Balaam kay Balak, "Dito ka lang sa tabi ng iyong handog dahil aalis ako. Baka makipagkita ang Panginoon sa akin. Sasabihin ko na lang sa iyo kung ano ang sasabihin niya sa akin." Kaya umakyat siya sa itaas ng burol. Nakipagkita ang Panginoon sa kanya at sinabi ni Balaam, "Nagpagawa po ako ng 7 altar at sa bawat altar ay naghandog ako ng isang batang toro at tupa." Binigyan ng Panginoon si Balaam ng mensahe at sinabi, "Bumalik ka kay Balak at sabihin sa kanya ang mensaheng ito." Kaya bumalik si Balaam at nakita niya si Balak na nakatayo sa tabi ng kanyang mga handog, kasama ng lahat ng pinuno ng Moab. Pagkatapos sinabi ni Balaam, "Ipinatawag mo ako, Haring Balak ng Moab, mula sa Aram, sa kabundukan ng silangan. Sinabi mo sa akin, 'Dali, sumpain mo ang mga lahi ni Jacob para sa akin. Sumpain sila ng mga mamamayan ng Israel.' Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinusumpa ng Diyos? Paano ko susumpain ang mga taong hindi isinusumpa ng Panginoon? Mula sa itaas ng bundok, nakita ko sila. Nabubuhay sila ng sila lang, na nakabukod sa ibang mga bansa. Sino ba ang kayang bumilang sa kanilang dami na tulad ng buhangin sa tabing dagat? Mamatay sana ako na tulad ng matuwid na mga mamamayan ng Diyos." Sinabi ni Bala kay Balaam, "Ano itong ginawa mo sa akin? Dinala kita rito para sumpain ang aking mga kaaway, pero ang ginawa mo, binasbasan mo pa sila." Sumagot si Balaam, "Kailangang sabihin ko ang sinabi ng Panginoon sa akin." Ang ikalawang mensahe ni Balaam. Pagkatapos sinabi ni Balak sa kanya, "Sumama ka sa akin sa isa pang lugar na kung saan makikita mo ang iba pang mga mamamayan ng Israel, pero hindi ang lahat, at doon sumpain mo sila." Kaya dinala ni Balak si Balaam sa isang bukid sa Zophim, sa ibabaw ng bundok ng Pisga, at doon nagpatayo sila ng 7 altar at naghandog ng 7 baka at 7 lalaking tupa, isa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Dito ka lang sa tabi ng iyong handog habang nakikipagkita ako sa Panginoon diyan sa unahan." Nakipagkita ang Panginoon kay Balaam at binigyan niya siya ng mensahe at sinabi niya, "Bumalik ka kay Balak at sabihin mo sa kanya ang mensaheng ito." Kaya nagbalik si Balaam kay Balak at nakita niya siya na nakatayo sa tabi ng kanyang handog kasama ng mga pinuno ng Moab. Nagtanong si Balak kay Balaam, "Ano ang sinabi ng Panginoon sa iyo?" Sinabi ni Balaam, "Dali, Balak na anak ni Zippor, at pakinggan mo ako. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Inutusan niya akong magbasbas at kapag nabasbasan na niya, hindi ko na ito mababawi pa. Wala akong nakitang kapahamakan o kaguluhan na dadating sa Israel. Kasama nila ang Panginoon na kanilang Diyos. Kinikilala nila siya na kanilang hari. Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto. Tulad siya ng isang malakas na toro para sa kanila. Walang manghuhula o mangkukulam na makakasakit sa kanila. Kaya sasabihin ng mga tao tungkol sa Israel, tunay na kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa Israel. Tulad ng isang leong handang sumalakay ang mamamayang ito at hindi nagpapahinga hanggang sa malamon niya ang kanyang biktima at mainom ang dugo nito. Pagkatapos sinabi ni Balak kay Balaam, "Kung hindi mo sila susumpain, huwag mo silang pagpalain." Sumagot si Balaam, "Hindi ba't sinabihan na kita na kailangan gawin ko kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin?" Ikatlong mensahe ni Balaam. Muling sinabi ni Balak kay Balaam, "Halika, dadaling kita sa ibang lugar. Baka roon pumayag na ang Diyos na sumpain mo ang Israel para sa akin." Kaya dinala ni Balak si Balaam sa ibabaw ng bundok ng Peor, kung saan nakikita ang disyerto sa ibaba. Sinabi ni Balaam, "Pagawan mo ako rito ng 7 altar at maghanda ka ng 7 toro at 7 lalaking tupa para sa akin." Kaya ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam at naghandog siya ng isang baka at isang tupa sa bawat altar.
Bilang Kabanatang 24. Samantala, nang mapag-isip-isip ni Balaam na gusto ng Panginoon na pagpalain ng Israel, hindi na siya nangkulam katulad ng ginawa niya noong una. Sa halip, humarap siya sa disyerto at nakita niya ang mga Israelita na nagkakampo ayon sa kani-kanilang lahi. Pagkatapos pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at sinabi niya, "Ako si Balaam na anak ni Beor at may malinaw akong pangunawa. Narinig ko ang salita ng Diyos at nakakita ako ng isang pangitain na mula sa makapangyarihang Diyos. Nagpatira pa ako at nagpahayag siya sa akin. Ito ang aking mensahe. Anong ganda ng mga toldang tinitirhan ng mga mamamayan ng Israel na mga lahi ni Jacob. Katulad ito ng mga nakalinyang palma o ng mga tanim sa tabi ng ilog. Katulad din ito ng puno ng aloy na itinanim ng Panginoon o ng mga puno ng sedro sa tabi ng tubig. Umaapaw ang mga tubig sa kanilang mga lalagyan at nagtatanim sila ng buto sa mga lupang sagana sa tubig. Ang kanilang hari ay magiging mas makapangyarihan kaysa kay Agag, na hari ng Amalekita, at ang kanilang kaharian ay magiging tanyag. Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto para sa kanila, katulad siya ng isang malakas na toro. Lulupigin nila ang kanilang mga kaaway, tutuhugin sa tulis ng pana at dudurugin ang kanilang mga buto. Katulad sila ng mga leyon na kapag nakatulog na ay wala nang mga haspang gumising sa kanila. Pagpapalain ng mga nagpapala sa kanila at susumpain ang mga sumusumpa sa kanila. Dahil dito matindi ang galit ni Balak kay Balaam. Isinuntok niya ang kanyang kamao sa kanyang palad at sinabi, "Ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, pero binasbasan mo pa sila ng 3 beses. Umuwi ka na lang, nangako ako sa iyong babayaran kita ng malaking halaga, pero hindi pumayag ang Panginoon na matanggap mo ang bayad." Sumagot si Balaam kay Balak, "Hindi ba't sinabihan ko ang iyong mga mensahero na kahit ibigay mo pa sa akin ang iyong palasyong puno ng pilak at ginto, hindi ako makakagawa ng sarili kong kagustuhan, masama man ito o mabuti. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa akin, yun lang ang aking sasabihin. Uuwi ako ngayon din sa aking mga kababayan, pero bago ako umalis, paaalalahanan muna kita kung ano ang gagawin ng mga Israelitang ito sa iyong mga mamamayan balang araw." Ang ikaapat na mensahe ni Balaam. Tapos sinabi ni Balaam ang mensaheng ito, "Ako si Balaam na anak ni Beor, at may malinaw akong pangunawa. Narinig ko ang salita ng kataas-taasang Diyos, at nakakita ako ng pangitain mula sa makapangyarihan Diyos. Nagpatira pa ako sa kanya at nagpahayag siya sa akin. Ito ang aking mensahe. May nakita ako sa aking pangitain na hindi pa nangyayari. Sa hinaharap, mamamahala ang isang hari sa Israel mula sa lahi ni Jacob. Ibabagsak niya ang mga Moabita at ang lahat ng lahi ni Seth. Sasakupin niya ang Edom na kanyang kaaway na tinatawag din na Seir habang tumatatag ang Israel. Mamumuno ang isang pinuno sa Israel at ibabagsak niya ang mga natirang buhay sa lungsod ng Moab. Ang huling mensahe ni Balaam. Pagkatapos nakita ni Balaam sa kanyang pangitain ang mga Amalekita at sinabi niya, "Ang Amalek noon ang nangunguna sa mga bansa, pero sa huli babagsak ito." Pagkatapos nakita na naman ni Balaam sa kanyang pangitain ang mga Keneo at sinabi niya, "Matatag ang inyong tinitirhan dahil nakapatong ito sa mga bato, pero babagsak kayo kapag binihag kayo ng Assyria." At sinabi pa ni Balaam ang mensaheng ito, "Kahabag-habag, sino ba ang mabubuhay kung gagawin ito ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim at sasakupin nila ang mga mamamayan ng Assyria at ng Eber, pero babagsak din ang Kitim." Pagkatapos umuwi si Balaam at ganoon din si Balak.